Tingnan nyo to mga guys, oh, stack up. Pero hindi yan naubusan ng langis. Ito na guys, natanggal ko na yung buong crankshaft. Ayan po, kung makikita nyo po, ganit po talaga siya, matigas. Pinalo ko lang to ng martilyo, kaya po siya nagagalaw siya ng konti. Pagka ganyan po, hindi na po talaga obra, kahit ipa-machine shop nyo po yan. Alanganin na po yan, kaya kailangan po natin talaga bumili ng bagong crankshaft. At ito na po yung nabili. Yan, dalawang klase po yung crankshaft po ng NS160. Yung isa po ay maliit po yung shafting, katulad po nito, maliit po yung shafting yan sa may magneto. Yan po, kaya pinapalitan ko po yan. Yun nga lang po at hindi ko na ako nakuha na ng video yung bagong crankshaft na sakto sa kanya. Ayan, at ito, nalinis ko na lahat ng pyesa niya. At ready na itong i-assemble mga paps. Ayan po yung nalinis ng crankshaft, ay crankcase. Yan, iinitan lang ho natin yan para madaling pumasok po yung buong crankshaft. Yung crankshaft bearing niya, medyo matigas po kasi rito sa side na to. Yan, kaya kailangan ho nating initan po yan para hindi na ho natin pupukin para pumasok. Yan, bali heat gun lang po ang ginamit ko rito. Hindi na ho yung blue torch kasi medyo mainit po masyado yung blue torch. Baka magbago yung timplada ng aluminum o kaya yung bakal. Kaya blue torch ay ano lang po, heat gun lang po ang ginagamit ko. At ito, ilalagay ko na yung crankshaft tsaka yung balancer. Sabay po lagi yan na ilalagay kasi hindi po papasok yung balancer pag naiwan, kaya kailangan sabay. At ito na yung transmission. Ito wala namang tama, kaya ilalagay ko na lang siya ng buo. May washer po yan sa mga magkabilaan. Ito po yung washer ng isa na laglag. Yang importante po yung washer na yan kasi pag wala po yung washer na yan, sumasabit po yung isang gear dun sa crankcase. At ito yung shifting port, ipapasok ko na. Bali tatlong shifting port po yan. At huwag nyong kakalimutan yung spring po ng pin po ng humahawak po ng shifting port. May spring po yan kabilaan, yung isang pin lang. Ayan, dito sa dulo na to may spring pa ho yan. Ilalagay ho natin yan mamaya. Yan, itatama nyo lang yung mga ngipin niya sa shifting drum. Ito, walang gasket po ito na papel, kaya kailangan ho natin lagyan po ng gasket maker. Kakapalan lang ho natin ng konti para siguradong wala ho siyang tagas. Mas maigi pong maglagay ng gasket maker ng patatagalin nyo muna ng konti, patutuyin nyo muna ng konti, basta't kabilaan po ang lagay. Ayan po yung isang spring, nilagay ko na. At ilalagay ko na yung crankcase po, yung left crankcase. Yan, hindi na ho natin kailangan initan kasi maluwag ho yung lagayan po ng bearing yan. Hindi na ho talaga kailangan initan.
Yan, at ilalagay na lang natin yung mga tornilyo niya, pero kailangan yung tingnan kung maganda yung ikot po ng transmission. Baka mamaya may maipit po sa loob. Magdadalawang bukas po kayo. Ayan, iigpitan lang ho natin yung mga tornilyo. Yan, tapos i-check nyo lang lagi yung transmission, yung counter shaft sa may sprocket, kung magaan po siyang paikutin. At ito, nilalagay ko na yung kickstarter. Yan, madali lang naman po ilagay yung kickstarter niyan. Naka spring lang naman po yan. Yan, tapos tignan nyo lang lagi yung ikot ng transmission. At ito na yung timing gear nya papunta dun sa balancer. Ito, hindi ko muna inilagay yung timing chain kasi nauhulog-hulog po yan. Nasa inyo ho yan kung i-ready nyo na yung timing chain, o kaya huwag nyo munang ilalagay yung mga panloob, tapos i-assemble nyo na yung head. Ito kasi nilagay ko muna yung mga panggilid para pag inilatag ko dun sa kahoy, tatayo ho yan. At pagka inikot, hindi ho kukontra yung balancer pagka nakakabit po yung balancer gear nya. Yan po, naiikot siya. Pagka wala kasi hindi nakakabit yung balancer gear, maaaring tumukod po sa crankshaft mismo yung balancer. Kaya inilagay ko muna. Tatanggalin ko na lang yan mamaya pagka ilalagay ko yung timing chain, kasi nahuhulog din naman yung timing chain pagka ilalagay natin kaagad. Yan, pinakita ko yan kung paano ilagay yung mga panggilid nya para makita na rin kung maganda yung ikot. Itong nut po ng clutch. Ito po yung nakabaliktad po yung thread niyan. Ang pahigpit po niyan ay counterclockwise. Ito, i-assemble na ho natin yung sa may magneto. Yan, nilagay ko na yung gear ng starter. At ito na mismo yung magneto. Yan, tatakpan na ho natin to kasi wala naman ang gagalawin dito. Dahil ang lagayan po ng timing chain ay nandun po sa may clutch side. Yan, lalagyan ng washer tsaka yung nut sa may magneto. At hikipan na natin. Tuduhan nyo lang po ng higpit dito kasi pag maluwag, maaring kainin niya yung kunya. Tapos hindi na ho aandar, baka masira ho yung slaughter po ng magneto, o kaya yung crankshaft pagka maluwag. Yan, nilagay ko na yung cover ho ng magneto, crankcase cover sa may left side. At ikikitan ko lang ho ito at babaliktarin ko na para ikabit na lang ho yung block tsaka yung cylinder head.
Yan, ang payo ko rito dun sa may-ari ho ng motor. Dapat regular po yung change oil niya. May langis ho ito, kaso nga lang medyo malapot na siya. Kaya maaring ang nangyari, yung mga maliliit na ribabaho ng bakal ay nakapasok dun sa loob mismo ng connecting rod, kaya hindi na siya umikot, uminit siya, kaya nag-stack up. Ito po yung piston, yung arrow po nyan para dun po sa exhaust ho, nakatapat. Ayan, lalagay ko na lang yung piston ay yung piston pin, tapos yung yung clip nya, piston lock. Yun, kailangan siguraduhin yung nakapasok maigi to, kasi kumakalas ho yan pagka hindi nakapasok maigi yung clip na yan. Ayan, at ready na ho nating ipasok yung cylinder block. Ayan, ilagay ko na ho dyan yung base gasket. At ito, dinudukot ko lang yung timing chain. Ito, inilagay ko na yung timing chain, pero nakalagay pa rin yung mga panggilid niya para pagka tinagilid ko, yan, madali lang naman kasi tanggalin at hindi pa yan naka-todo lock. Ayan po yung top gasket. Huwag nyo kakalimutan ilagay yung dowel pin na dalawa. May Petron. Yan, kung hindi nyo madukot yung timing chain, pagka inilalagay nyo yung cylinder head, pabayaan nyo yung nasa ilalim, saka nyo ilagay yung head. Babalik ta rin nyo na lang mamaya para malaglag yung timing chain papunta sa head. Yan, katulad nyan, hindi ko na pinabayaan ko na nasa ilalim yung timing chain para hindi na siya maging abala sa ibabaw. Ito, nailagay ko na yung mga stud bolt ng head. Ito, tinanggal ko nga pala yung valve seal niyan. Hindi ko na pinakita kasi pare-parehas lang naman ang ginagawa. Tatanggalin, hasain at tsaka ilalagay yung bagong valve seal. At titignan kung may tagas. Nagawa ko na lahat, di ko na pinakita. May kabyo ba tayo, Teresa? Yan, para bumabaho yung timing chain, yan, baba nyo lang ho yung head, baliktarin nyo lang. Ayan, at makukuha nyo na yung timing chain. Ayan, nakuha ko na. At ilalagay ko na ngayon yung bahay punong spark plug. Yan, nilagyan ko lang ako ng gasket maker. Tapos pukuin nyo lang po ng malambot konti para pumasok hanggang sa dulong-dulo. At ito,
timing ko na, nailagay ko na yung timing. Yan po, dapat po magkatapat po yung arrow. At yung sa taas, kailangan yung arrow na doon sa taas. Yan po yung timing yan. Yan po, magkatapat po lagi yan sa balancer. Pagka sumablay ho kayo ng isang ngipin, iikot naman, aandar naman, kaso nga lang mabibrate po yung motor. At yan, at binabalik ko na yung mga gear. Yan po yung drive gear po, nilagay ko. At yung tornilyo po nung balancer gear. At yung clutch. Yan po yung clutch housing at yung washer niya sa loob. Huwag niyong kakalimutan. Yan, medyo pahirapan lang ipasok to pagka naka-assemble na. Pero tiyagain nyo lang. Ayan, nakapasok na siya. At yung oil pump gear, pinasok ko na rin. Yun po kasi ngipin po nung main shop ay medyo nakalihis, kaya kailangan yung galaw-galawin para pumasok. Ayan na po siya, nakapasok na. Ilalagay na lang ho natin yung nut. Yan po yung washer, tsaka yung nut. Ayan, tutuduhan nyo na po siyang higpitan pagka nai-assemble na lahat. Kailangan mahigpit po yan. Tsaka yung 12mm po na tornilyo po ng ng balancer gear. Kaya tapos lalagyan na lang ho natin yung tensioner bago natin higpitan yung mga tornilyo po sa cam gear. Yan po, nilagay ko na yung tornilyo ng tensioner. Yan, higpitan nyo lang ho ito, tapos tsaka nyo tatanggalin yung pagkakasusi po ng tensioner para humigpit na po siya. Ayan, tinanggal ko na pagkakasusi. Ayan, mahigpit na ho yan. Tsaka ho higpitan yung tornilyo po ng ng cam gear. Yan po, alin po kasi yan, kaya kailangan nating kontrahin. Pagka okay na lahat, mahigpit na lahat, yung gap po ng ng tappets, ayan, sinukat ko yan at sakto pa naman yung gap niya. Hindi ko na ho ginalaw. Yan. Saktong-sakto po yung gap niya. Kaya hindi ko na ho in-adjust kasi wala, nakatama pa naman siya. Yan, natin ilalagay ko na lang yung crankcase cover. Yung clutch lifter ilagay nyo na rin ho. Ayan, nilagay ko na clutch lifter bearing.
Tapos yung side gasket. At yung dowel pin, huwag niyong kakalimutan. At ayan, ilalagay ko na yung cover. Yan, itatama nyo lang ho kung nakapasok na yung yung lifter arm. Yan po yung hinihila po ng kable. Lagyan nyo na ho ng tornilyo at higpitan. Hindi, meron kasi usapan dyan pag ipapasaka mo. Yung share lang, bahala siya sa tao, kaya yung touch-touch. Ito mga paps, medyo nalobat yung cellphone ko rito. Hindi ko na ho nakunan yung pagkakabit ko po ng head cover, yung valve cover niya. Kaya ito na ang inabot po ng cellphone ko, na ikasako na po yung makina. Bali, na-assemble ko na lang yung mga ibang parts niya. Kinakabit ko na lang. Tinesting ko yan kung may compression. At ito, nilagay ko na yung linya po ng oil cooler. Alin po yung tornilyo niyan. Tapos pagka kabit nyo na, pwede nyo paandarin kahit walang tambucho. Aandar naman ho yan. Para lang malaman nyo kung aandar ho talaga siya. Sipahin nyo lang. Ayan, nilagay ko na ho rito yung spark plug at yung tornilyo po nung housing po ng spark plug. Kailangan nyo higpitan yung alin po na maliit. Ayan, nahuhulog kasi yan pag hindi nyo nahigpitan, nahuhulog po yung tornilyo. Mahirap po hagilapin, mahirap maghanap ng ganong kaliit. At ito, ilalagay ko na yung langis. Galing ho mismo yan sa Kawasaki, yung langis nila, Kawasaki oil. Yan, 1 litro lang ho yung nailagay ko, pero mas mainam po pagka dadagdagan nyo ng konti kasi overhaul po yan. Mas maigi po sana 1.2. Iba kasi yung langis namin dito, kaya 1.2. Sabi naman nung may-ari, may extra pa siya sa kanila. Idadagdag na lang niya. At ito, at nilagay ko na yung spark plug at susubukan ko siyang pandarin. Ayan po, umandar na siya. Bali, ang gagawin na lang ho natin dito ay ikakabit na lang yung mga ibang accessories niya, yung tambucho, yung crash guard, yung mga accessories po ng tangke. Yan, at naikabit ko na lahat. Yan na po ang itsura niya. Yan, na-assemble na at ready na ho itong kunin ng may-ari. Ayan, at tinesting ko sa starter, 1 click. Ayan po, ready nang kunin. At sa mga nanood po, maraming salamat. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe po sa channel ko, pa-subscribe na lang po at paki-hit po yung notification bell para updated po kayo kung meron po akong upload. Once a month lang po ako nag-upload, kaya pasensya na lang po. At ayan po, maraming salamat po sa mga nanood. Ride safe.